Nasa ating pong linya para mas maunawaan po natin ang State of National Energy Emergency, si Attorney Domingo Cayosa, ang constitutional law expert natin tuwi-tuwi na nakakausap. Attorney Domingo Cayosa, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, Attorney. Good morning, Orly. Good morning sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat sa pagtanggap sa amin napakaagang tawag nito para mas maunawaan po natin itong pinapairal na State of National Energy Emergency. Nakapaloob po ito sa Republic Act 7638 o yung tinatawag na Department of Energy Act of 1992. Diretso lang ako sa Section 25 kasi ito yung binanggit po dito sa pagpapatupad po ng deklarasyon na ito, State of National Energy Emergency, sa panahon ng, iiklian ko lang, sa panahon ng merong low energy supply or imminent danger thereof. The Secretary is hereby authorized to implement fuel and energy allocation plan. Kasama na rin po dito yung mga measure for conservation of energy including but not limited to power, fuel rationing, load curtailments, restrictions on the use of government vehicles and resources, etc. etc. Pero ang reaksyon kasi ng ating mga itong mga nakikinig sa atin simula pa kayo na umaga, nagsimula ating palatuntunan, binabasa ko sa ating DCWB Text Connect Attorney. Ang gusto nila dito ay murang bilihin sa ilalim ng ganitong sitwasyon at murang presyo ng petrolyo. Pwede ba ito na maisama sa ilalim ng tinatawag na State of National Energy Emergency, Attorney Cayosa? Well, yan ho naman ang essence nung pagdedeklara ng State of Energy Emergency So, pwede. para magkaroon ng pagkakataon at kapangyarihan, otoridad, yung gobyerno dun sa committee na yan na i-regulate yung mga presyo kung kinakailangan. At to ensure na yung mga iba pang mga pwedeng gawin para mas ma-manage itong matinding kakulangan ng petrolyo o kaya yung mataas na presyo ng petrolyo at yung mga domino effect na pagtataas din ng mga bilihin. So, pwedeng kasama ko yan dun sa kapangyarihan at responsibilidad na mag-arise dahil nga dito sa pagdeklara ng State of Energy Emergency. Okay, so Attorney Cayosa, pwedeng parang yung naririnig natin sa tuwi-tuwi na merong deklarasyon ng state of calamity, may price freeze. Kasama ko yan. Kung sa tingin nila, kinakailangan yan. Okay. Pwede ho nilang gawin yan. Kasi kung, kaya ko natanong yan, dahil kung meron tayong ganitong deklarasyon ng State of National Energy Emergency, yung panukalang pagpapaliban po ng pagpapatupad ng excise tax o VAT, parang masasaklawin na ho ng State of National Emergency yung dapat nagawin para murang mabili ang produktong petrolyo, Attorney Cayosa. Well, isa nga ho yan sa mga pwede lang gawin. At meron na ho namang batas na ginagawa ang Kongreso na bibigyan ng ating Pangulo ng diskresyon. Very temporary lang naman. Kung titignan ho natin, pati itong deklarasyon ng emergency, 1 year na naglagay na ng time limit or even earlier kung anong balik naman yung supply ng petrolyo. Okay. Yan lang yata kasi yung nakikitang problema ng ilan sa ating mga nakakausap ng mga ekonomista. Yung epekto sa atin ng giyera sa gitnang silangan ay mahal na produktong petrolyo. Yun na naman ang isa siguro sa dapat pagtuunan po ng pansin. Bagamat alam natin na magiging epekto rin po niyan ay yung pahirapan po supply ng crudo, petroleum products, pero merong ang paraan para yan po mapunan at meron din naman tayong sapat na stock. Kaya yun talaga dapat siguro tutukan yung presyo ng produktong petrolyo sa ilalim ng ganitong deklarasyon, Attorney Cayosa. Sa tingin niyo po? Well, tama ho. Of course, yan ang pinaka-immediate kasi apektado ang lahat at may domino effect. Pero kung titignan natin ang essence, importante din ho i-manage nila either ang supply, kung saan na tayo makakakuha, at yung demand naman, yung ating paggamit. So kasama dyan yung rationing, kung aabutin na yung
pangyayari na pati ang ating power supply, no? Kasi ah, tumatakbo din ho yan sa petrolyo, kulang na tayo ng kuryente. So yung mga ganon, yung mga brownouts, blackouts, mga rotating blackouts, so lahat ho yan dapat pinag-aaralan. Hindi lang ho yung presyo. Ang pinaka-politically important sa ngayon, siyempre yung presyo kasi naapektuhan lahat ng mamamayan, especially yung mas mahihirap. Mhm. So, Kasi ngayon, pwede natin panghawakan, Attorney Cayosa, yung murang petrolyo na inangkat bago yan pong gumagana ngayon, yung inangkat natin before the tension dyan po sa Middle East. So yung presyo, mura. So di naman siguro mahirap na ibenta yan ng mura habang papaubos pa. Total, ito na naman, ang gandang sitwasyon na naman ating pinag-uusapan. Pwede siguro doon ituon ang focus nitong deklarasyon na ito, Attorney Cayosa. well, maari ho naman, kung maari. Kasi sapagkat meron naman tayong stock. No? At yan naman ay nabili sa murang halaga. Pero ang tinitingnan nila ngayon, tinatansya nila, saan manggagaling ang replacement? Kasi hindi naman pwedeng ubusin mo yung stock mo sa mura, tapos wala nang kapalit. Diba? So talagang yun ang pinag-iisipan nila, na yung hindi lang ho yung presyo, kundi yung meron tayong sapat para Pag-replenish. Oo, kasi kahit ang problema ho pagbili natin, kahit kaya nating bumili ng mahal, pero wala na. Yun talaga ang matinding emergency o sitwasyon ng ating bansa. Kasi ho, mawawalan tayo ng kuryente. Ang daming mga downside effect niyan, di ba? Tataas lahat ng bilihin, pamasahe at lahat. So, yun ang tinitignan ho nila ngayon ng mundo, yung presyo is a factor of the risk. Yung bang may darating pa bang supply, o kaya yung gera na yan na nangyayari na kung saan naapektuhan ng 20% ng ating global source of oil, no? Matatapos ba yan o hindi? At kung matatapos, ano ang repercussions dun sa long-term presyo ng langis? So yun ho ang kanilang pinag-aaralan. Very volatile sa ngayon. At sa tingin ko, tama lang na this early, kesa mag-pretend tayo na walang emergency, mas I think it is more prudent na mag-declare na para mag-kick off na ho yung mga maaaring gawin ng gobyerno para mamanage ang supply at saka demand. Tama. Buti na babanggit nyo yan, Attorney Cayosa. Buti na sasabi nyo yan kasi isa talaga sa barakid sa mga maaaring maging hakbang para mas epektibo ang hakbang ng gobyerno laban sa mataas na presyo ng produktong petrolyo ay ang Oil Deregulation Law. Lalo na yung paglilimit ng ating aangkating petrolyo para maging buffer stock natin. Naiingit kasi yung iba, pag pinag-usapan Japan o ibang mga bansa sa Asia, pwede sila mag-stock ng hanggang isang taong supply. Tayo, limitado lang for 30 days. Yun lang kasi nasa ating batas, Attorney Cayosa. Ano po? Tama ho kaya nga kung titignan natin, yung iba hindi masyado matinding epekto kasi talagang malaki ang kanilang buffer stock. Dahil din, malaki ang pera nila. So sa atin ho naman kasi, diba, yung limitado ang ating kakayanan at tama yung inyong napansin na masyadong maliit yan sa mga panahong volatile ang situation. Alright. Panghuli na lang, Attorney Cayosa, silalim ng State of National Energy Emergency sa mga kumpanyang hindi susunod, pwede ba silang i-take over daw ng gobyerno? Well, maari, but that's very extreme kasi iba na ho yung taking over. No? Maari kung temporary lang yan sa gera, meron naman sa ating konstitusyon at sa ating mga batas yung paggagamit ng private property pag may gera. Pero yung national emergency, hindi ho naman saklaw yan. Iyon, buti nilino niyo yan. Wag ho tayong mag-alala doon. Ito ho yung mga measures lang to manage the supply and demand of petrolyo at yung mga consequential results ng mataas na presyo ng petrolyo. So, yun lang ho. Hindi ho naman ito yung parang gera na. Oo, na magbabago. Anyway. Pwede nang gawin ng gobyerno. Tama po. Attorney Cayosa. Naman doon sa iyo. Okay, salamat muli. Thank you ulit sa ulitin, sir. Thank you po sa inyo.
Maraming salamat, magandang umaga sa lahat. Constitutional Law Expert Tony Domingo, kayo sa mga kapuso inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinopro.